Ito ang IWRR, International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR, International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radio Rapido. Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Itanlara! Isang mapagpalayang umaga, makabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa simpapawid ang inyong rapidista Rapido Alan Season. Muli pong rarapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno maging pribado man nasangkot sa anumang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin. Paghimay sa mga isyong napapanahon. Pakikipag-usap, pakipaghuntaan, pakipagtalakay, pakipagtalastasan, pakipagbalangkasan at pakipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Muli po kayong nakikinig, nanonood sa palatuntunang walang kwenta! Walang kwenta, ibig sabihin ay magsipagpatay na ho kayo ng inyong mga gadget! Special edition, mga kaibigan, ng ating programa. Today is Sunday. Meron ho tayong mga guests sa umagang ito, and this is all about Bani, Pangasinan. Ito ho yung ating usapin. Paksa sa araw na ito, mga kabayan. Si incumbent Vice Mayor Benjamin Benji Navarro II ay narito ho sa ating himpilan. Kasama ho sina incumbent councilors Wilhelm Aquino, John Paul Navarro. Bibigyan muna natin sila ng pagkakataon, mga kabayan, na bumati ho sa inyo lahat. Opening statement, Vice Mayor Benji Navarro II, sir. Good morning. Unang-una sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa iyo, Sir Alan, sa inyong pag-imbita sa amin. Kahit may isang pinagpalang nga agsapa kada kay amin apo nga kailyak ti Tabani kang kastamat kada gitoy dadumapay nga kailyak iti kung iti no adin no kayo man apo nga kung saan man kayo naroroon ay ako po ay buwabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Si Councilor John Paul Navarro, sir. Good morning. Good morning. Maraming salamat, Sir Alan, sa pag-imbita sa amin to share issues regarding sa mga issues sa Bani. At magandang umaga po sa inyo lahat, and God bless sa ating lahat. Maraming salamat po. Magandang umaga po, Councilor Wilhelm Aquino. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo po dito ka Rapido Alan. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa bayan namin, mga kababayan namin sa Bani, Pangasinan. Magandang umaga po sa ating lahat. Alright. Sa lahat ho ng mga nakikinig sa atin ngayon na meron hong kinalaman
o meron kayong idea about Bani Pangasinan, lalo na ho yung mga issues, po pwede ho kayong mag-bat in. Ano ho? Po pwede kayong tumawag sa 0933-955-3366. O kaya po pwede ho kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating comment section dito ho sa IWRR, ang International Web Radio Rapido. Tayo ho ay napapanood worldwide, mga kabayan, sa pagkakataong ito. So, hindi na ho natin patatagalin pa, mga kabayan. Ang punot dulo ng aking pag-imbita sa kanila, mga kaibigan, ay tungkol ho sa ginawa na demolisyon sa buong munisipyo ng Bani, na sinasabi ho natin wala hong permiso sa taong bayan, maging sa sangguniang bayan, ang pag-demolish, total wreck, itong munisipyo ho ng Bani. So, ito'y isang pagpapaliwanag sa inyo, mga kabayan, kung bakit naganap po ito. Ang sinasabi ho na nakararami, bakit hindi tinutulan ng munisipyo sa pamamagitan ho ng sangguniang bayan ang pagdemolish ho sa buong munisipyo. Sasagutin ho yan, mga kabayan ko, ng ating mga panauhin. Una, ibibigay natin ang pagkakataon kay Vice Mayor Benji Navarro tungkol ho dito. Any knowledge about it, Vice Mayor, sir? Tama po yan, hindi po nagbigay ng sangguniang bayan ng authority sa mayor upang i-demolish itong municipal hall building namin. Aha. So, nung nakita ho ninyo na i-demolish, nakita ko kasi yung papel ho ninyo. In fact, kompleto ako ng dokumento. Ang inaprobahan ho ninyo sa Sangguniang Bayan ay renovation lamang ho. Pero nung nakita ho ninyo na ito ay dinidemolish, ano ho ang ginawa ng Sangguniang Bayan, Vice Mayor, Presiding Officer, sir? Noong nakita namin na dinidemolish na yung municipal building namin, ay agad kaming sumulat sa aming mayor upang mag-explain sa Sangguniang Bayan bakit niya ginawa ito. So, ito ho bang mayor ho ninyo ay nag-explica na ho sa taong bayan sa pamamagitan ng Sangguniang Bayan, sir? Hindi pa po, Sir Alan, wala pa po siyang reply sa aming sulat. So, what will be your next move with that? Kung patuloy ho niya na i-ignore ang inyong panawagan, sir? Gumawa ulit kami ng sulat. We reiterate our request for explanation for the demolition of the municipal hall building. So, hanggang ngayon, wala pa rin reply yung mayor namin. Well, any comment on that, Councilor John Paul Navarro? Opo, halos mag-isang buwan na at wala pong reply po. Tapos nung magkaroon kami ng session dapat para magtanong din po sa regular session face-to-face, kaming minority lang po present last Tuesday po. Para face-to-face po kami mag-session ng live. Walang dumating po kahit isa sa kanila sa majority po ng Sangguniang Bayan. Ano kaya ang rason nila kung bakit walang dumarating? Alam nila, siguro naman na 90% alam nila isa sa mga itatakel po yung issue po doon sa demolition ng ating municipal building. Wala siguro silang may sasagot doon. Pero sa amin naman gusto lang namin ma-clear ang bawat isa, bawat issue na kung bakit nangyari po yun. Isa kayo, Councilor Wilhelm Aquino, dun sa tumututol, pero tila hindi umubra ang inyong tinig. Meron ho ba kayong nakikita na itong pagtutol ho ninyo na hindi ho pinapansin ay may kaakibat na politika? Sir Alan, itong set ng sanggunian na to, itong set ng terms of officials na ito sa bayan namin, ito po ay naging kagawian na sa loob ng session hall ho, na maski may mga lehitimo kaming mga questions na dapat marisolba na usaping legal, ay parati kaming natatalo sa botohan kasi nga mas marami sila in terms of
bilang ng member sa Sangguniang Bayan po. Ganun po kasi ang nangyayari kadalasan sa loob ng session hall po, Kaalan. Well, kung idadaan ho natin sa legal lahat at ang sinasabi ho ng mga taga-Bani, lalo na ho yung ilang mga opisyal na aking hong nakakapanayam, ay pera ho ang gumagapang. Allegedly, nitong si Gutera Gwen Palafox Yamamoto na mayor ho ninyo. Kung mananatiling ganitong sitwasyon sa bayan ho ninyo, ano nakikita nyo in the next few years, councilors, Vice Mayor? Sir, ano nakikita ho ninyo in the next few years kung magpapatuloy ho na ganyan ang sistema? Kasi kandidato ho ngayon bilang Vice Mayor itong incumbent mayor ninyo, tapos yung kanyang ama ay tumatakbong mayor. Where in fact, ang sinasabi nga ho nila, he can no longer stay as mayor for a one term. Health problem ata itong si aspirant Mr. Palafox. Ano po? So, anong nakikita ho ninyo? Kung sakaling hindi kayo palarin, kayo bumabalik kayo na Vice Mayor, incumbent kayo ngayon, pag hindi kayo pinalad, sapagkat aandar ho ang pera ni Gwen Yamamoto sa election, at kung hindi rin pinalad ang dalawang katunggalin ni Mr. Palafox, itong si Sir JP Navarro at itong si Attorney Art Amon. So silang dalawa mag-ama ang papasok dyan. Kung sakali. So anong nakikita ho ninyo sa isang termino, 3 taon? Ang nakikita ko dyan ay kung silang dalawa ay manalo, si Mayor Gwen pa rin ang mayor. Siya pa rin ang mayor? Yes. Bakit ho? Siyempre, matanda na yung tatay niya at mahina na. Baka pag-resignin lang yan no? At siyempre pag magre-resign by operation of law ay magiging mayor yung vice mayor. Babalik siyang mayor? Babalik siyang mayor. Kung hindi magre-resign yung kanyang ama, ang magiging makinarya, ang magpapaandar ng munisipyo ay yung vice mayor. Tama po yun. Nakikita ko rin po yun. Ganon din ho ba pananaw ho ninyo, Councilor JP and Councilor William? Each and every person has its own perception, and we must respect it. And sa akin naman, pinaka-importante, yung nga palagi ko sasabi, mahalin po natin lahat at yakapin natin lahat at respetuhin natin lahat. May mga panahon pa naman na pwede naman po may chance po ang bawat isang tao. Pagdating naman nila sa bahay nila, marunong naman din magmahal yan. Importante yung buong bahay ng Bani, ma-shed off yung malaman yung mga issues at pag ma-straight yung issues, pag ma-straighten, mas maganda ang bayan. Kung sino man manalo, importante magkaisa ang buong bayan para sa kagandahan po. At sa legal at katamaan, tamang proseso po sa bawat isang aspeto. Apo Wilhelm? Sa akin, Sir Alan, nakikita ko na may posibilidad po na ganon ang mangyayari. Kagaya nung sinasabi ni Vice Mayor Benji, siyempre hindi matitigil yung mga ganyang nangyayari at kalakaran sa bayan po namin. Isang malaking kahihiyan na ang constituents ho ninyo na madalang pumunta ho ng bayan. Pagdating nila sa munisipyo, wala na pala munisipyo at hinahanap kung nasa na munisipyo ho ninyo. Paano ho ngayon i-address sa inyong mga kababayan, constituents, itong problemang ito? Nakakalungkot nga. Sige po. Kaya po, kaya po nakikiusap kami sa aming mga kababayan na suportahan ang team namin ni GP at saka yung buong slate upang kami na ang magpapatuloy na itayo ang municipal hall namin. Naliligaw nga daw ho, Sir JP, itong mamamayan. Hindi nila alam kung saan hahanapin ang bawat departamento. Ano ho bang sistema ho doon? Nasaan ho ba? Meron ho ba kayong one-stop shop today? Or kalat ang bawat departamento? Nandun po sa palengke po lahat. Halos
So, unang-una yung palengke, walang CR na matino rin ho. Paano pag yung matanda, kawawa naman, wala ho talagang Walang share na matino. Yung mga empleyado, saan mo CCR po? doon Sir, na ho sa taas. Sir Alan, yung bagay na yan ay wala pong kautusan yung mayor na ginawa. Kahit man lang executive order sana, wala siyang ginawa tungkol sa bagay na yan sa mga opisina. Kasi ang opisina ay di ba yung mga iba't ibang opisina ng munisipyo ay napakaloob yan sa organizational structure ng munisipyo namin. Opo. And that ay nagawa yun sa batas, sa isang ordinansa. So ngayon yung mayor, wala man lang siyang ginawang executive order or memo kung na ililipat niya yung mga opisina. Doon sa renovation ho na naaprubahan ho ng Sangguniang Bayan, hindi ho ba na-specify kung saang parte ng munisipyo ang dapat na i-renovate? Vice o councilors? Sir, Alan, wala pong plano na ibinigay. Sabi nila, magbibigay sila ng plano. Sila na mismo ang nag-aproba nung huling nung kailan ako absent. Yun po yun. Yun po yun. Tsaka, the second thought, hindi po kami, personally, hindi po ako against sa renovation kasi hindi naman namin alam na gagawin pong gigibayin talaga. Sino bang hindi gusto mapaganda ang munisipyo? Tama. Pero nakakalungkot na lang, yung mga poste na lang bigla, unti-unti nawawala, talagang ginigiba, too late the hero na, kita na namin talaga binabagbag na. Doon naman ang nakakalungkot po. Yun ang aking sentimiento lang. We are for the beautiful town, Bani. Walang problema. Progress, Bani. Renovation of the munisipyo, walang problema po. Demolition, hindi naman po. Huwag naman po. Matibay po. Nagre-reklamo po ang mismong nagtitibag. Ito ang isa sa tibay na mga simentong matibag-tibag namin. Pati backhoe. Isipin nyo po nasira. Nasirang bako. Opo, nasira po. Hindi kinaya yung tibay ho ng pundasyon. Dahil sa sobrang ganda ng pundasyon, sobrang tibay ng pundasyon po. Hindi dapat sana na nagibayo na po. At walang condemnation din. Kailangan din po sa public works, sa DPWH po yung papeles nila. Dapat makondemn muna po yung building bago magkaroon ng demolition. Sa proseso, syempre sa Sangguniang Bayan, kailangan po yun. So, yung papel na para ma-approve agad. Tapos pati doon sa DPWH, wala rin po sa Public Works na ito, building na to, condemned building na to, so may condemnation dapat. Wala pong papeles na gano'n. With the amount of 33 million pesos, this is enough to erect a 2 or 3 story building actually. Sobra-sobra ho yan kung panibago. Yaman lamang na ganun ang budget, dapat yun na ho ang diniscuss niyo sa Sangguniang Bayan na baguhin. Pero siyempre, kasama yung sa budget dun kung saan nyo i-relocate. Itong mga empleyado, mag-i-erect kayo ng temporary one-stop shop. Dapat gano'n na nangyari. Pero ito, hindi. Merong agam-agam at merong mga palaisipan na mahilig daw sa treasure hunting itong mayor ho ninyo. Hindi ho kaya napa-iskan itong munisipyo ninyo at may nakikitang tila yaman na nakatago ho ron. Hindi ho ba kaya gano'n? No comment po ako dyan. I don't have knowledge about that. May knowledge si Konjan, si Councilor Wilhelm. Sir Alan, wala naman po akong wala naman po akong balita or knowledge regarding sa treasure hunting diyan. Pero yung munisipyo po na-erect yan mid-80s. Kasi nasunog noon yung original na munisipyo.
yung presidensya ng Bani Pangasinan. So, siguro, kung may mga ganyan man, siyempre hindi naman nila ipapaalam sa taong bayan siyempre top secret yan Alan. Meron pa nga daw binakod dyan sa plaza ata noon. At wala naman daw hong ginawa. Pero binakod. Tila may nababali ho sa treasure hunting ho dyan sa Bani. Nobody want to comment? I think yan pang isang isasaliksik ng Sangguniang Bayan. Opo. Sir Alan. Dapat lang ho na ito'y makita ho natin kung bakit nagkakaganon ho ang At bayan ho saka, ng munisipyo. at saka kailangan din na i-secure yung mga salvage materials kung meron man. Yun. Yes, sinasabi ko yun. Bakit yung salvage materials ho ninyo ay sinasabing dinadala somewhere else? Hindi ho po pwede na ganun ho yung sitwasyon. Kasi ipinapabid ho yung salvage materials kung talagang wala na ho paggagamitan ng munisipyo. Ibebenta ho yan. Ibibid ho yan. Ang nangyayari ho dinadala daw ng a certain subcontractor. Dahil ang major contractor ho niya na aking napag-alaman na ito ay a Parino firm, yung major contractor. Pero ang nagsasagawa ng demolition ay hindi rin naiiba kay Mayor Yamamoto. Gaano katotoo yun, Vice Mayor? Dinig-dinig lang po na si Tatong Olores. Tatong Olores? Yes po. Totoo ho ba na dinadala sa kanyang bahay yung debris ng munisipyo? Yan po ang naririnig po ng sa labas po. Ang Sangguniang Bayan po ba, Vice Mayor and Councilors, ay tinawag ang atensyon ng subcontractor para magpaliwanag tungkol doon sa ginawang demolition? Because kung ang nandoon sa permit at resolution, ito ay renovation lamang. At ang kausap ng munisipyo ay yung major contractor, bakit nakikialam isang subcontractor? Meron ho ba siyang mukha, meaning dokumento, para magsagawa ho ng trabaho? Kung wala man, ang unang pagpaliwanagin, you have to call up the attention of the major contractor. At pagpaliwanagin, paano naging subcontractor itong firm ng isang Parino. Pwede ho ba ninyong gawin yun, sir, o ginawa na ho ninyo, sir? Vice Mayor? Siguro sa susunod na session namin ay ipapatawag namin yung engineer or yung back kung meron man, no? Kasi doon natin malalaman kung sino yung contractor. Opo. Pwede ho kayong humarap doon sa camera ho natin kapag sasagot po kayo, sir, para at least makita mukha ninyo ng inyong mga constituents. Yan. Para mas maganda-ganda. Well, mga kabayan, ang dami nakikinig sa atin at nanood ngayon mula sa Bani. Jocelyn Dasalia from Bani Pangasinan. Maraming salamat. Jeneline Esconilo. Good morning, Sir Alan Rapido. Sabi niya, pa-shoutout naman lahat ng Lawakan News to. Nancy Aquino, watching from Bani Pangasinan. Jocelyn Dasalia, aming Fibo from Makabit, Bani Pangasinan. Yung mayor ng Bani, demonyo, walang pakiramdam, manhid. Puro bulsa niya ang iniisip niya mula kay Yasi Villanueva. Lapastangan talaga yang Yamamoto from Estepa Ordanes. Lalin LC, pa-shoutout Sir Alan, Mayor, Attorney Artemio Amon. Kat from Bani Pangasinan is also watching. Jemark Bontigao, Go Bani para sa katotohanan. Nanet Odero, good morning. Bani, mahabang usapin yan. Sabi niya, pwede po bang magtawag yung tatlong kandidato na mayor? Debate po sana mula kay Lalin LC.
Pasagot natin, kandidato kayo ngayon, Sir JP Navarro, sa pagka-mayor. Are you willing to have this debate? Anytime naman po. Yung debate na may respeto at may yung ano sa bawat isa. At saka yung issue, doon lang po tayo mag-stick yung tungkol sa bayan. Yun na po. Kaya ho ninyo na harapin sila? Harapin naman po natin sa lahat ng tama. Kaya nandito tayo, handa naman po tayo makipag-usap at makipagtalastasan po. Nanette Odero, sabi niya, Sir Alan, inaantay namin yung debate ng tatlong kandidatong mayor ng Bani. We'll be sending invitations to these three candidates kung sila ho ay papayag sa isang debate. Pwede namang hindi kayo magkaharap na tatlo Siguro yung dalawa ay pwedeng gawin sa pamamagitan ng phone patching. Yung isa lang siguro ang pwede nandito para makaiwas tayo sa physical na kaguluhan. Mula kay Nico Jogracias, Nico Islalake, pogi mo, Mayor John Paul Navarro, sabi niya. Thank you. Nababaklata sa iyo. Hindi. Lalaki. Lalaki ba yun? Lalaki yan. Mark Lyndon Tugas, ibang issue po ulit yan, sabi. Ang mahalagang malaman ay kung tama po ba o hindi ang ginagawang demolisyon. Okay? Sige. Ibigay na natin yung tanong. Vice Mayor, Councilors, tama ho ba yung ginagawang demolisyon? Sagutin nga ho ninyo si Mark Lyndon Tugas. Sige po. Anybody of you? Mali po yung demolition po. Maganda po yung struktura ng building po. Maganda po yung pundasyon. Pero gusto namin siyempre mapaganda rin yung munisipyo sa renovation. Yun lang po. Pero yung gigibain po lahat, mismo nga naggigiba po, nagreklamo na ho na napakatibay yung pundasyon. Yung mismong poste, napakatibay. Yung bako nga, nasira. So yun pa lang po, yun ang mga pruweba na talagang napakatibay ang ating building municipal hall. Bakit daw hindi nyo pinagtanggol, Councilor JP Navarro? Legacy daw ng inyong lolo ho yan. Bakit nung inaprubahan yung iyon noong partial itong renovation? Absent daw po kayo. Bakit to? Nasaan po kayo noon? Ang panahon na yun, ako po may sakit doon. Hindi po ako pa pwede doon nung panahon yun. At yung renovation nga po, hindi po ako tutol sa pagpapaganda. Pero yung demolition, wala pong topic na demolition nung panahon po na yun. Renovation lang po, pagpapaganda lang po. Yan na po. Councilor Wilhelm, sagutin mo nga yung tanong ni Mark Lyndon. Kung tama ba o hindi ang ginagawang demolition? Siyempre, Sir Alan, mali yun. Unang-una, doon sa hinihingi ng executive, expansion and renovation lang. Doon pa lang sa budget noon, doon sa supplemental budget na yon, nung tinalakay namin sa sanggunian yon, tumutol na kami. Kasi hinahanap namin yung programa ng lahat ng gagawin doon, kagaya nung kung saan i-relocate o naka-ready na ba in case na umpisahan yung pag-renovate ng munisipyo, kung naka-ready na yung relocation ng mga different departments. Ang nangyari po kasi diyan nung naprubahan na yung bagong budget, nagmadali na silang inumpisahan na mag-chipping doon sa munisipyo. Siyempre yan naman unti-unti naman kasi. Nung umpisa, talagang makikita mo yung galaw, pang renovation lang po talaga. Pero unti-unti talagang dinimolish din. Hindi natin makikita ang word na demolition at erection ng bagong munisipyo doon sa hiningi ng mayor po sa Sangguniang Bayan. Kaya para sa akin po, mali po yun. And besides, hindi pa naman po na-assess talaga yung munisipyo, yung dating munisipyo, kung ito ay subject for condemnation na. Kasi matibay pa naman
Aminado naman po ako na talagang merong kailangang i-renovate doon, pero hindi dapat binagbag lahat. Yun lang po. Alright. Ang Any masasab- comment, Vice Mayor? Yes, ang masasabi ko rin dyan ay hindi po tama yung demolition. Una, matibay pa yung building. Pangalawa, yung building na yan ay yan yung iniwan ng aming mga forefathers. So that represents the cultural heritage na sa aming bayan. At saka yung na-approve ng Sangguniang Bayan ay yung budget lang. So wala pa kaming ginagawa na authorization to the mayor na i-renovate or gibain niya yung building. Huwag ho kayong bibitaw mga kabayan, kayo ho mga nanonood, lalo na yung mga concerned citizen ng Bani. Kapag medyo nag-static ng konti yung ating monitor, just stay tuned. Ano ho? Si John R. Tenerife, hindi Tineperi, meron Tineperi kasi. Tenerife naman ito. Go onward, one Bani, sabi niya. Si Cora San Juan Brock, we love you JP, Benji, and Wilhelm. Sabi ni Cora San Juan Brock. Thank you. Thank you, Manang Cora. Thank you, Tita Cora. Thank you, Tita Cora. Kilala nyo pala siya, no? Si Steph, meron siyang sinasabi rito at nais ho niyang linawin ho ninyo kung meron daw authority mula sa Juan. Sabi niyo, paki-clear naman ho, sabi ni Steph Ordanes. Paki-clear naman po kung meron po bang permit o authority mula sa Sangguniang Bayan yung ginawa nilang demolition. Kanina sinasagot na nila. But they have to reiterate that para sa iyo, ha? Kasi ang inaprubahan lamang ay ang budget. Hindi naman po ang demolition. Kasi need pa po yan ng ng authority mula sa SB kung makikipagkontrata sa kontraktor. Di ho ba? Sabi niya. Sige ho, pakisagot po ninyo, Direk. Yes, tama po yun. Wala pang authority na ibinibigay ng Sangguniang Bayan sa mayor sa pag-demolish or renovate ng building. Sige. Any additional comment on that? JP and Wilhelm. Tama-tama yung sinabi ni Vice Mayor Benji na bata talagang tsaka wait lang, if may add, hindi lang po isang bako yung nasira. Parang ang sabi sa akin ay dalawa pang bako ang nasira sa pagtitibag ng ating munisipyo. Yun lang if may add. Councilor William. Sa akin naman po, kung naaalala ko po nung ako ay nung nakita ko na ganun ang nangyari sa aming munisipyo, parati kong binabalikan yung panahon na ako ay bata pa. Way back 1983 to 85. Yung panahon po na yon, maalala ko, dumaan yung bagyong Norming. At talagang napakaraming nasirang building at infrastructure sa bayan ng Bani, lalong-lalo na yung mga school buildings. Ngayon, hindi nagtagal po, nasunog naman yung munisipyo. Ngayon po, ginawa ng lahat ng mga forefathers namin, ginawa ng lahat para ma-uplift yung moral at dignidad ng bawat Banyans noon. Ngayon, yun ay simbolo po ng kultura, resiliency at pagmamahal sa aming bayan. Ngayon, kung gusto sana ng bagong munisipyo, di magpatayo na lang. Total, malaki naman yung budget. Kasi ang nawala po dito at hindi na may babalik pa ay yung historical at cultural value ng minamahal naming munisipyo na saksi ng pang-usbong ng napakaraming bagay at mga panahon na lumipas sa kasaysayan ng bayan po namin. Ngayon,
sa mga susunod pa na henerasyon, hindi na nila makikita yun. Hindi na po nila makikita yun, Kaalan. Yun ang pinakamalungkot po sa akin. At yan ay nangyari sa panahon na ako ay nanunungkulan bilang isang halal na opisyal ng bayan po namin. Yun lang po, Kaalan. Si AJ Kabakungan, shoutout po para kay Tito Mayor JP Navarro, sabi po niya. Thank you. Aurelia Mano, good morning Mr. Alan, taga-Bani po ako, watching from Pennsylvania, USA. Connie Sagon, Ventanilla, good morning Sir Alan. Al and Connie Ventanilla watching at Villa Concepcion Garden, Poblacion, Bani, Pangasinan. Rose Nani Manalo, shout out, watching from Bani, Pangasinan. Maganda at tama ang sagot ni Kagawad Wilhelm kung renovation o demolition, kung legal or illegal, mula kay Lalin LC. Si John Tenerife, ang paalam po kasi ay renovation, hindi po demolition. Meaning, naloko rin po yung mga nasa Sangguniang Bayan, basta mayor ko kalbo, sabi po niya. Si John Tenerife. So, ilan ba kalbo sa inyo? Isa pa lang, ikaw palang kalbo. Councilor JP. Tessie Cruz, good morning Sir Alan, watching from California, USA. Dami nyo atang taga-subaybay mula sa abroad. Si Ernie Nafor, sana si Mayor Gwen Palafox ang dapat managot at humarap din dyan sa Rapido upang makapagbigay siya ng kanyang statement at lahat ng katanungan, just saying, mga kailyan, sabi niya. Yes, in fact, I've been inviting the mayor for several times. Live on air ang aking pag-iimbita. Sabi ko nga ho sa inyo, I'm not going to antagonize anyone once you come here. May almusal pa tayo rito pag kayo pupunta rito. Hindi ko kayo babastusin kapag nandito ho kayo. Sasagot lang ho kayo sa tama. Eto, hindi ko na mga katanungan itong mga tinatanong ko ho sa ating mga panauhin, mga kabayan. Manggagaling na ho sa inyo. Kaya magtanong lamang po kayo. Sige po, mag-text lamang po kayo. Babasahin ko ang inyong mga tanong sa ating tatlong panauhin. Si Vice Mayor Benji Navarro II and dalawang councilors natin, Wilhelm Aquino and John Paul Navarro. Magtanong po kayo na malaman ho nila kung anong gusto ho ninyo na itanong sa kanila. Kagawad Wilhelm Camba Aquino, shout out, sabi ni Jeline Camba. Kamag-anak mo ata ito. Rose Nani Manalo, good morning Sir Alan, watching from Bani, Pangasinan. Hi po Sir JP, Sir Benji and Sir Wilhelm. Hello. Keep safe and God bless, sabi niya. Orlando Asuncion, basta Mayor ko kalbo, go Mayor JP. Sabi nito si Orlando Asuncion. Sige, balikan ho natin ang mga isyong yan, mga kabayan ko, pagkaran po ng isang mahalagang paalaala. Kaya ulit natin nagbabalik, mga kabayan, sa ating home programa, special edition. This is Sunday edition, mga kabayan, tungkol ho sa issue ng Bani. Tututok ho tayo sa issue ng Bani, mga kabayan ko. 2 oras po itong aking ibibigay na pagkakataon sa ating mga panauhin. Since 3 naman ho sila at marami ho tayong tatalakayin, so matatapos po tayo ng 11 o'clock dito ho sa ating programa, mga kabayan ko. Ang isa hong kaso ho dyan na nakita ko dito sa aking kodigo. Ang dami ho nito. Ang dami. Itong si dating MPDC. MPDC, ano ba tawag natin dyan? Manager or supervisor? Ano tawag natin yan? Head? MPDC head? Municipal Planning Development. Oo. Head ang tawag natin, no? Development officer. Okay. Rodel Kibuyen. Ito ang gusto ko makita. Ang tapang nito. Si Rodel Kibuyen na nagsampa ng kaso sa ombudsman against Cotera Gwen Palafox Yamamoto. Ay, Cotera pala. Cotera Gwen Palafox Yamamoto. Isumot lagayam ta, agkutkot ka na agkutkot. Cotera gayam tingagan mo. Cotera.
Kutkutera Kamagaya, Mayor Gwen Palafox Yamamoto, Tamerlane S. Olores, Gilbert P. Botardo, Jerry A. Camba, Nida Camba, Chrissy Jessie T. Pison, muntik na maging season and Livia Taganap. Ito yung mga respondents doon sa kaso na isinampa sa ombudsman, mga kaibigan. Graft din ito, mga kabayan ko. Itong kasong ito. So, ito ho ay isinampa noon pa hong December 18, 2019 nung isinampa. So, matatapos na ho ang termino ho niya, mga kabayan ko. Hindi pa ata na-resolve ho ito. Itong kasong to. So meaning, whether resolve or anuman ang naging sitwasyon nito, the mere fact na marami kang kaso na nakabimbin, ano nangyayari? Actually ako, I have to call up the attention of the ombudsman also dito sa Pangasinan, kung meron atang kwan dito sa San Carlos, kung ano ho ang nangyayari ho dito sa Makaso na isinampa laban ho sa alkalde and others, et al. Kayo ho sa Sangguniang Bayan, mga sirs, ano ho ba ang follow-up ho ninyo or ano ang update tungkol ho sa mga kasong ito? Sir Benji? Wala po akong update sa kaso na yan. Sir Alan? Wala kayong update, sir? Yes, oo. Kasi yes, Sir JP, Sir Wilhelm. Kasi hindi naman pinaparnisan yung office namin ng ombudsman. Ganun, the same po. Sa level po namin, wala din po kaming update. Wala rin ho. Well, hindi nyo man lang nakalkal na meron palang ganyang graph na nauna ng kaso na laban dito sa inyong alkalde? Sandamakmak ho na kaso ho eh. Disbursement of vouchers, etc., etc. Kung babasahin ko ito, kulang itong oras ho natin. Talaga nakikita ko. Sandamakmak na kalukuhan ho. Itong pinaggagawa ho ng alkalde ho ninyo dyan sa Bani. Again, Mayor Palafox, Mayor Gwen Palafox Yamamoto, kayo ho ay aking iniimbitahan dito ho sa ating palatuntunan. Alang-alang ho sa inyong mga kababayan, once and for all, you have to come and shed light. Kausapin mo ang iyong mga kababayan dito sa radyo, live, pati yung mga nasa Amerika, mapapanood ka at makikita natin kung ikaw ay magsisinungaling sapagkat kayang-kaya mo sila kapag ikaw ay nandyan na sentablado, kaharap na sila. Takot silang hindi pumalakpak sa iyo. Dito tignan natin, walang papalakpak dito sa harap ng microphone. Magsasalita ka lang ng tama, Mayor Gwen Yamamoto. Tapos na ang usapin kapag ikaw'y makapagpaliwanag ng tama. And even me, kung mabigyan mo ako ng tamang rason, ako ay pwedeng humingi sa iyo ng tawad. Sige nga, gawin mo nga pumarinay sa ating himpilan. Again, uulitin ko, hindi kita i-antagonize. I will respect you in coming here. So, iparating ho ninyo, mga kababayan, kayong mga taga-Bani, iparating ho ninyo sa inyong gaga na mayor. Iniimbitahan ko rito. Ang sabi ho ni Step Ordonez, paano po haharap si Mayora Yamamoto? Mismong letter asking for explanation ng Vice Mayor, ini-ignore niya. Wala siyang paki sa mga sinasabi nila, sabi niya. Malay natin. Baka naman this time gusto niyang ibigay ang kanyang side. Basta't sa akin hindi natin pinagdadamutan itong si Mayor ho ninyo. Rose Nani Manalo, good morning Sir Alan, watching from Bani, Pangasinan. Hi po Sir JP, Sir Benji, and Sir Wilhelm. Again, Orlando Asuncion Mary. Nabasa ko na pala ito. Shout out po Sir Alan, and ang pogi po talaga ng kagawad Wilhelm Camba Aquino at Vice Mayor Benji Navarro ko, sabi niya.
Edgardo Jugracias, good morning po, Idol, from Bani, Pangasinan. Nice Vice Benji. Kagawad Wilhelm, Kagawad JP, mabuhay po kayo. God bless you all. Ipaglaban nyo po ang tama at yung katotohanan lang po from Bani, Pangasinan. Edgardo Jugracias yun. I love you, Bani. God bless po sa inyo from Kaimo family. Mac Angelo Bostria Kaimo. Thank you. Mabuhay ka, Mayor Calvo, mula kay Edgardo. Thank you. Sabi naman ni John R. Tenerife, artistahin talaga si Uncle Wilhelm. Pa-shout out, Uncle. Idol po kita, sabi niya. Carol Igid Imbuido is also watching. Sino-sino pong mga konsehales ang nag-aproba ng budget po na 30 million, sabi niya, 33 million po ito, ha? Mula kay Steph Ordonez. Tinatanong niya kung sino-sino nag-aproba. Paki-mention naman po, may naipakita po ba silang dokumento kung bakit ganun ang budget? Napansin din po namin na walang nakalagay kung sinong contractor at period kung kailan matatapos. You are right. Yan ang sinasabi ko. There should be tarpaulin or billboard in front of that construction site, yung munisipyo, stating the amount of the budget. What's the name of the budget? Ilalagay mo dun eh. Kung yan ay renovation or total erection, a new erection of new building, new municipal hall, ilalagay mo ron eh. Once ang nilagay mo dyan ay erection of new building, that is already illegal. Mali. Pag nilagay mo dyan na ang budget ay ilalagay mo sa demolition, that is illegal. Kaya nga wala nakalagay doon eh. So ito yung sinasabi nitong si Steph Ordonez. Sige nga ho, paliwanagan ho nga ninyo ang inyong mga kababayan, sir. Bakit wala akong billboard doon? Muna ho kayo, Vice Mayor, sir. Sila dapat ang magpaliwanag kung bakit nila hindi binigyan ng billboard. Councilor JP. Executive faction po yan. May hawak po ng budget po yung sa executive. At siya dapat ang kukuha ng mga contractors sa bidding. Saka dapat kinorek din po nila na wala pong nakalagay sa tarpaulin na yung mismong date kung kailan matatapos. Wala nakalagay kung magkano po yung project. So dapat sila magpaliwanag po niyan. Hindi po tayo. Tayo lang po yung nangangalampat. Anong sarubin mo, Sir Wilhelm? Kaalan, yun po ay obligasyon at trabaho po ng executive branch. Okay, so nasagot po kayo mga kabayan, ha? Lalo na si Steph Ordonez. Lalo na si Ordonez. Ano ho? No tukot ko terra. Yaman ko to, yaman mo to. No daw sa iyo. Richard Garcia is also watching. Naku, basahin niyo po, Sir Alan, para po malaman po ng mga taga-Bani na tama po ang mga sinasabi naming may kaso si Mayor Yamamoto. May kaso. Ito nga ho eh. It was received by the Office of the Ombudsman for Northern Luzon noon hong December 18, 2019. Ito, nireceive ho ito. Complaint affidavit po ito, mga kabayan. Yamamoto et al. Kasama ho yung mga binanggit ko kanina. Kung babasahin ko ito, itong kasong to, talagang napakahaba ho ito, mga kabayan. Ito ay sa pamamagitan ng tapang ng dating Municipal Planning and Development Officer, mga kabayan ko, si Rodel Kibuyen. Ano nangyari kay Rodel Kibuyen? Nag-retire ho ba siya or nag-resign o tinanggal? Mga sirs? Pagkailan po, natanggal siya. Natanggal. Kung tinanggal ho siya, there should be yun hong basis ng kanyang pagkakatanggal. Ano ho bang pagkakasala? Meron ho ba kayo nalalaman, Vice Mayor, bakit natanggal ho itong si Rodel Kibuyen? Teka po, yung bag
ano na yun, yung falsification of public documents po. Yun ho ang kinaso sa kanya. Oh, falsification of public documents. Hindi naman kaya ho, with that falsification, ay may nag-utos ho sa kanya. At ngayon siya hong dinidiin nung siya ay nagsalita. Ang pagkaalam ko po ay kaya pinag-initan si Rodel Kibuyin kasi yun yung ikinukwento niya sa akin noon. At merong isang dokumento na pinapapirmahan ng mayor sa kanya ay ayaw niya po. O yun. Kasi nga ayaw daw niya magkasala. Oho. Tama ho. Yung sinasabi ko actually, in-start ko lamang ho na sabihin ho sa inyo. Alam ho ninyo, kayong mga taga-Bani, pakinggan ho ninyo ito. Ang mga reklamo ay nandito ho, ang dami. Verified complaint affidavit of Rodel Kibuyan, mga kabayan ko. Annex A to ang dami ho nito na annex. Contracts of service. Certification of the OCC sa Lingayen, Pangasinan. Copy of notarized documents issued by OCC. Ano ba yung OCC natin? Office of Civil Commission? Personal data sheet. Personal data sheet of Benjamin Bernas. Tingnan niyo. I remember this Bernas. Ito ho, makabayan, sa isang kabalbalan, kagaguhan ng mayor ho ninyo. A certain Benjamin Bernas na ginawa ho na consultant dyan sa Bani, receiving big amount, 25,000 a month. I think, I stand to be corrected. Tama ho ba ako, mga sirs? About 25,000 pesos a month. Ano ho? For several years, pinasahod ang isang Benjamin Bernas ng 25,000 monthly. Mahaba ho na panahon. Sino si Benjamin Bernas? Hanapin nga ho ninyo sa Bani kung sino makakapagharap sa akin ng isang Benjamin Bernas na magmumula sa Bani with complete data, makabayan ko. Meron akong 10,000 piso na ibibigay from my own pocket. Sige. Dalhin nyo rito. Saan ba yung wallet ko? Ibibigay ko na ngayon kung meron pupunta rito. 10,000 mula sa akin. Benjamin Bernas mula sa Bani. Sige. Challenge ho yan sa inyo, ha? Yamamoto! Punta ka rito sa akin. Dalhin mo ang Benjamin Bernas na taga Bani. Pinasahod mo ng 25,000 a month as your consultant. Consultant for what? Anong trabaho niya? Mga kaibigan, sa ating home pagsasaliksik, ang isang Benjamin Bernas ay taga La Union. Si Benjamin Bernas na taga La Union ay namatay na. Pero sumasahod pa rin ho siya hanggang 2019. Nabuko ho siya. Itinigil po. Since 2015 ho siya naging konsultan ho ng munisipyo. More than 1 million pesos ang nawawala dahil ho kay Bernas. With that span of being a consultant of Yamamoto, the Ajinomoto, kompleto Ricardo. Now, dalawa ho ang na-search ho namin sa pangalang Benjamin Bernas. Mga kaibigan, I am proud to say that I am a consultant agent of the National Bureau of Investigation. Kayang-kaya ho nating kalkalin ho yan kung ano man ho yung mga dokumento, ano man yung mga pangalan
na dumarating ho sa atin dito. Ano ho? So, dito ho mga kabayan ko, maliwanag po, itong si Benjamin Bernas na isa ay namatay na. O sige, hindi siya ang tinutukoy nyo. Yung patay na Benjamin Bernas. Sinong Bernas ang tinutukoy ho ninyo? Yung taga Quezon City na nasa Canada, matagal na sa Canada. Both of these Bernas, Benjamin Bernas, meron ho akong hawak na certification nandito ho, declaring that the Bernas from La Union is already dead. Nasa hukay na ho. Ha? Yung isang Bernas na taga Quezon City ay nasa Canada. So paano ho kayo nagkaroon ng Benjamin Bernas na consultant? Madam, putahin ang ina mo. Nakakapanggalaiti ka. Nakakapanggalaiti ka. Diyan lamang sa isyong yan. Ako'y nanggagalaiti na sa'yo. Grabe. Sabi ng isa rito, simbaho ni Yamamoto yung basura dito sa Bani, sabi. Ng isang, huwag ko nang bagitin yung pangalan mo. Sabagay, nakikita naman tingnan ho ninyo. Cristina Tugas Paviala from Bani, Pangasinan. Jocelyn Dasalya, Sir Alan, pastor po namin yan. Salamat sa pagbanggit. Sino pastor nyo? Sa name niya. Rodel. Mahal na mahal po namin yan. Napakabait. Pastor Rodel Kibuyan. Pastor siya. Yes po. Kanya naman pala, hindi siya nasilaw God bless you, Pastor. Pastor Rodel Kibuyan. Mula kay Uncle George, Sir Wilhelm, kayo po ata yung nakuhanan sa CCTV na nagnakaw ng 2,000 sa loading station ni Joel Tadeo. Pakisagot lang po, sir. Nabasa ko ito bigla. Sir Wilhelm, ano ito? Totoo po yung issue na po yan, pero yan po ay natapos na. Ako po ay hinabla ng 2 beses. Yan po ay natapos na po doon sa korte. Sarado na po yung istorya na yan. So wala yon. Hindi kwan ho yun, hindi totoo. Hindi po totoo Totoong kinaswang pero hindi totoo na nangyari. Opo, Kaalan. Hindi po nangyari. 2,000 pesos lang magnanakaw. Ang sweldo mo ata dyan, birang konselor, umaabot ata kayo ng 80,000. Magkano sweldo ng konselor, sir? Sir Wilhelm? Nasa 75 po. 75,000. Magnanakaw ka ng 2,000? Yung issue naman po na yan, Kaalan, lumalabas yan lang naman yan tuwing eleksyon Just to be fair, kaya nabasa ko itong mga nandito na mga pinapadala ho sa atin. Cora San Juan Brock, only the good and noble intentions for our town, Bani, shall prevail. We love you, JP, Benji, and Wilhelm. We love you too. From California, USA. By the way, I hope the historic portraits of all municipal mayors through the ages and adorning the walls of old municipio were saved for posterity. Sabi. Siguro nandyan lang ho yan at hindi po pwedeng mawala. Sana naitabi ho yan. Baka mamaya wala na ho ibabalik at mukha na lamang ho ni Yamamoto ang makikita ho dyan. Norman Paul Lalas, sending our support for Vice Mayor Benji Navarro, Councilors Jeffy Navarro and Wilhelm Aquino. Mark Lyndon Tugas, again, ang nakapagtataka lang po, Sir Alan, bakit inuna ng mayor namin ang nananahimik naming munisipyo? Gayong malaki ang problema sa kawalan o kakulangan ng mapagkukuhanan ng malinis na tubig. Idagdag pa ang problema sa basura. Taon na po ang binilang na lumipas ng pagmamakaawa ng ilan naming mga kababayan, pero patapos na ang termino. Puro pangako lang ang binitiwan. Maganda ho ito. Pakisagot po ito.
ang tubig ho ninyo ay meron ho kayong water district, mga sirs, ano po? Ito ho ba ay na-privatize na or hindi pa ho? Wala pa kaming idea po tungkol diyan. So, meaning, ito ho ay pinapatakbo pa ho ng munisipyo? Hindi po munisipyo ang nagpapatakbo, ang Bani Water District po ang nagpapatakbo. Pinapatakbo po ng Bani Water District? Yes po. Opo. Ito po ba ay nasa ilalim ho ng supervisyon ng munisipyo o hindi po? Hindi po. So, sila lang ho ang may karapatan kung ito ay sasa-privatize or manatili ho sa pagpapaandar ng ng Bani Water Station ho. Ang magdidesisyon po dyan is yung Bani Water District Board of Directors. Board of Directors po? Yes po. Alright. Bilang kayo ho ay taga-Bani, pabor po ba kayo kung sakaling ito ay isa-privatize? Ay, hindi po. Hindi po. Kayo ho, mga councilors? Hindi po. Parehas lang naman pagkukuhanan na source. At saka mas mura, baka mas magmahal ang tubig. Kasa hindi. Na kaya naman ng gobyerno, bakit hindi na kailangan i-privatize? Ang balita ko ho doon sa watershed na pinagmumulan ho ng tubig ay tinapalan ho ng simento, yung tagiliran ho, na kung saan ay meron ho mga lumalabas ho doon, tagas ng tubig, na siyang pinagkukuhanan ho natin. So humina ho sapagkat hindi ho kaya ng bukal yun hong source of water. Kuminsan daw ho ay hindi ho nasusuplayan ng lahat ho ng mga consumers ho natin. Ito ho ay totoo. Tama po yan. Actually may findings ng ang DNR noon tungkol dyan po. Sa nangyari na yan. At si Rodel Kibuyin po ang nakakalam dyan. So yung dating MPDC officer Yes, ho. Opo. Meron ho ba kayong nasa kaisipan, Councilor Wilhelm, kung anong dapat natin gawin dun sa tubig ho ninyo na matugunan ho ninyo itong sinasabi ho na problema ho sa tubig, malinis na tubig? Ang pagkakaalam ko po dyan, Kaalan, kasi ang tatay ko po noong araw ay dating manager ng Water District. Siya po ay nagtrabaho doon sa Magat Dam River noon, nung ginagawa yung Magat Dam. Siya ang chief technical doon, kaya kabisado niya yung mga ganyang gawain. Nung inassume niya po niya yung Bani Water District way back early 90s, ang una pong tinawag niya is yung mga kasamahan niya dati ng mga experts sa tubig. So, ang advice no na narinig ko, kasi ako po ang parating kasama nung mga experts na namamasyal dun sa Bukal, dapat huwag istorbohin yung natural na structure ng lugar. Kasi kapag once na ginalaw mo yon, magkakaroon po ng natural flow ng tubig. Kasi yung tubig, may sariling daluyan yan, may naghahanap ng sarili niyang daluyan, may sariling deposito, at pag ginalaw mo, madi-disturb. Yun po ang sinabi sa amin. Yun po ang narinig ko. Yun ang sabi nila sa tatay ko noon. Meron ho ba kayong plano na bakbakin ho yung sinasabi ho na sinimento ho na pinagmumulan ho ng tubig? Hindi ko po masugot po ng diretso yan kasi hindi ko pa naman po nakikita hindi ko pa po nakita yung structure na ginawa po doon. Ang sa akin lang naman, kung regarding doon sa issue ng kung i-privatize o hindi, ang sa akin lang naman basta gawin ang tama, i-manage ng matiwasay, gaganda naman po yung serbisyo ng tubig sa bayan po ng Bani. Alright. Tungkol ho doon sa basura, Vice Mayor, wala ho ba kayong landfill dyan sa Bani, sir? Wala pa. Wala pa po kaming sanitary landfill. Nakikibasura lang po kami sa Clark. So sapat naman ho, nakakapagbayad naman po tayo, ano ho? Nababayaran naman ho natin yung obligasyon dun sa Tarlac po or Clark, Pampanga. Saan? Clark kanyo ho ba? Clark, Pampanga po.
So, ibig sabihin, may sapat na pundo naman ho ang munisipyo. Yes po, pinunduhan po namin yan, yung tungkol dyan sa pagkokolek ng basura. Alright. Hindi lang po yan, Sir Alang, ang dami pa pong in-employ na consultants na kinondena ng COA. Sabi ng COA, hindi naman kailangan dahil tinatrabaho na ng ibang empleyado. So, duplication. Kaya, according to COA, that is waste of funds. Meron dong anak ng kapitan na wala namang experience. Naging consultant, mga dati niyang kasamahan sa politika. Olores, katabay, pati yung bodyguard niya, ginawa niyang consultant of security. Question yan ng COA report noong 2019. Aware ho ba kayo dito sa mga sinusumbong na ganito mga sirs? Yes po, nakalaad po yan sa COA report. Parang ang dami namang problema dyan sa Bani. Sabi nung si Risa Cabusa, parang ang dami ng problema ng Bani. Sabi niya. Totoo naman ho, na marami ng problema ang Bani. Totoo po. Totoo. So, nakakita na ho ba kayo ng solusyon para mais yung burden ng mga constituents po ninyo? Ano nakikita ho ninyo na po pwede kong gawin dyan? Sir Benji. Ang nakikita kong gawin dyan ay wag nang iboto yung mga politiko na yan, mga kandidato na yan. Yes, Sir JP. Yun din po nakita ko. Subukan nyo po kami. Tulungan kayo po. Tulungan nyo po kaming matulungan kayo. Subukan nyo po ulit yung panahon na masayang masaya na walang pinipili po. Sir Wilhelm, paano natin mariresolve yung mga problema dyan? Dapat po ang mahalal na mga maging opisyal ng bayan ay yung kayang irespeto ang prinsipyo ng bawat nasasakupan nila. Mga opisyal na may takot sa Diyos, huwag gawing puhunan ang tao kasi pag ganun po ang nangyayari, self-service pag ganun kaalan. Kailangan genuine public service. Kailangan ibalik yung lakas sa tao. Alright. Basahin ko lang to. The best tandem 2022, Mayor Artemio Amon at Vice Mayor Benji Navarro. I hope you won't mind, sir. Babasahin ko lang to mga nandito. Hana Navarro Tugas, tama, I agree. Huwag na po sanang bumoto ng mga kurakot at walang pakialam sa ikakabuti ng taong bayan. Yun lang talaga, sabi nitong nag-send. Ano ang mga programa, plataforma de gobyerno kung ang isang John D. Navarro, JP Navarro ay mahalal na mayor sa Bani? Walang CR sa palengke, sa pa ito. Kanina nabanggit nyo na. Kundi balde ng biskwit. 5 piso pa ang bayad daw dyan. Sige nga ho, Sir JP. Yes, kandidato ka bilang mayor ngayon. Ano ang plataforma de gobyerno mo? Tama. Isa po sa mga plataforma ko po yung palengke, pagagandahin natin. At sinasabi ko po yan, yung 5 pesos po na yan, yung CR na yan na kadumi-dumi po, na malaking ipinondo na ho dyan, dapat po maging first class CR po yan. At wala na pong babayaran na po kahit kailan, mga tricycle driver, matatanda. At kung pwede man lang magkaroon ng aircon para talagang mapil ng Bani, yung 250 plus million pesos na budget ay may diretso sa tao. Dahil karapatan nila na talagang mapagsilbihan ng todo-todo. At layunin namin na po. Layunin namin na may bigay sa tao ang serbisyo. Yun ang pinaka-importante. Kaya tidawat ko kada kayo amin na po, mga kababayan ko. Pinaka-importante po, bago lahat ng plataforma, ay mahalin po natin lahat. Yakapin po natin lahat. At pangatlo, respetuhin po natin lahat. And after that, yung mga plataforma po natin tungkol sa health,
sa Upland po, it's about time po sa Barangay Sentro Tama na magkaroon na rin po ng RHU, yung Rural Health Unit 3 po sa Barangay Sentro Tama para sa buong Upland, first time in history. It's about time dapat may ambulansya na rin po doon po. At yung tinatawag natin yung livelihood sa bawat pamilya, dapat meron din po livelihood po. Importante po yan. Ang lalaki nagkatrabaho, ang mga babae may karagdagang kita rin po. At yung mga third crop, dapat maximize po natin, hindi lang first crop po. I-maximize natin kung meron po talagang problema, merong solusyon na po. Meron po tayong source ng tubig, gawin natin third crop, 80% of which are farmers. Payamanin natin ang farmers. At pag yumaman ng farmers sa Bania po, yun ang isa sa mga ekonomiya at tataas. Dahil ang pera ng taong bayan ay iikot sa bayan. Huwag na huwag tayo kukuha sa labas. Support our own. Bani, pag ang Bani po ay nabuo, kaya na rin ang Bani kahit tumulong kahit sa syudad ng Alaminos at sa mga ibang bayan. Kaya maraming salamat. Alright. Sir Wilhelm, bilang parte ho ng Sangguniang Bayan, baka kayo ay makabalik. Ano pa po pwede ho ninyong gawin dyan? Ang may papangako ko po, Kalan, sa aking mga kababayan, bilang isang konsehal, siyempre ang trabaho, siyempre tayo ay local legislator. Sisiguraduhin po na ang pera ng tao, pera ng munisipyo, pera ng gobyerno ng bayan natin ay siyempre kailangan mapunta sa tama. Gwagwardyan po natin yan. At siyempre, kung mananalo ang aking kalyadong mayor at vice mayor, sisiguraduhin ko, babantayan ko pa rin ang mga yan. Kasi may nakalimutan. Importante po, ipagpatuloy po natin. Ipagpapatuloy ko po yung naging flagship project po ng aking tatay, yung Water for Life. Marami po ang kailangan ng patubig po doon sa bayan ng Bani. Yung tipo, yung faucet nyo, pagbukas nyo ng gripo, talagang dadaloy po ang tubig. Barangay San Miguel, Barangay Garita, at Barangay Banat Norte, at mga karatik po bibigyan po natin talaga na importansya po yan. Yun ang importante, diretso sa tao. Basic services, regular na koleksyon ng basura mula lowland hanggang upland po. Yun, maraming salamat. Kung hindi ka manalo bilang mayor, will you still support the winner sa halalang ito, Councilor? By all means, we must support but the good, for the good. Sabi ko, we only rise by lifting others. So yung pinaka-importante, suportahan natin at hatakin natin ang bawat isa, pataas, kalaban man o kakampi sa politika. Pinaka-importante yung respeto, pagmamahal at pagyayakap. It's not about who wins the ball game. It's all about kung sino nanalo, yung bayan ng Bani ay maging maayos at dapat yung serbisyo ay totoo at alam niyang magmahal lang sa bayan na po na mula sa puso, sakripisyo na walang reklamo. Maraming salamat. Ang hinihiling ho, Sir Benji, ni Dina Rivera Camba, ay kahit sino daw po ang manalo sa inyo, sana ang unang solusyonan ho ang problema sa tubig. Sir Benji? Yes po, sumasang-ayon po ako dyan. So, susolusyonan ho ninyo, sir, ano? Yes po. Ang napansin ko ho sa Bani, bagaman ito ay nasa Class C ho ata, ano ho? Class C ho ba yung Bani? Class 2 municipality po. Class 2? Class 2 po. Second class. Second class po. Bakit wala ho kayong kahit ng maliit na mall ho dyan? Ibig sabihin ho ba ay hindi ho umuusad ng tamang ekonomiya ng Bani? Pakisagot lamang po. Sir Vice? Wala pa tayong, kasi po, in my own opinion po, kasi wala pa kaming modernong palengke. Kung ma-start sana yung, siyempre pag makita ng mga investors na may modernong palengke na ang Bani, ay siguro susunod na dyan yung mga investors kagaya ng mga mall. Kaya nga importante mayroon malinaw na town plan ang Bani. Yes, go ahead. Dati ang vision po ng ating ex-mayor
General Navarro Jr. Ang vision niya, kasi galing din siya sa lugar, Laguna. Naging PD siya ng police po doon sa Laguna. Ang Bani, ang vision niya, maging humble university town. Napunta na po dyan ang UPOU, first municipality in the whole Philippines. Nagkaroon ng UP Open University. At ang susunod po dapat dyan, San Beda and Lasal. So pag nangyari po yan, students galing sa iba't ibang lugar ng Pangasinan ay tutuloy po doon. So doon po, makaka-attract po yan ng mga locators. Pupunta po dito. Sila na mismo nalapit po. Kasi yung mga estudyante nga po, nandyan na. Tignan niyo po yung Dagupan, ang daming po businesses because ang daming universities po dyan. Baguio, pinupunta po, kahit Koreano, pinupuntahan dahil di sa klima. Pero ang Bani, kung natuloy po yun, mga 3 universities, isa sa mga tipong turn point na maging syudad sana ang Bani. Kung naituloy po yun. Kasi nawala po. Sa area ata ho ay pasok naman ang Bani para maging syudad. We are 20,000 hectares. Sa populasyon po? Hindi pa ho. Hindi pa. Hindi pa. Pumunta kami doon. Dapat kami punta ron. At gumawa ng dadagdag kami ng populasyon. Yes, sir. Kailangan magparami tayo sa Bani para mabutan. Income-wise, income, Tito Benji. yung income-wise, pwede ho ba pumasok sa kategorya o sa requirement ng para maging syudad? Sa income, hindi pa po. Pero noon, during the administration of Mayor Sel, 2017, tinatarget namin noon na maging first class first class municipality na ang Bani, 2017. And by 2022, Green City na kami. So we vision to be a silent university town. Yun ang vision noon ni Mayor Sel Navarro. Aware mo ba kayo dito sa sinasabi ni Lalen na Sir Alan, meron pong recommendation ang NIA, National Irrigation Administration, para maibsana ang pagkawala ng tubig sa Sapa Umot, water source na hindi pa nagawa. Aware mo ba kayo? Pakiulit po yun? Meron daw recommendation ang National Irrigation Administration para maibsan, sabi niya, para hindi maibsan, baka yung ganon, ang pagkawala ho ng tubig sa Sapa Umot water source, sabi niya. Hindi pa daw ho nagawa. Meron ho pa pala yan area. Kasi po yung Sapa Umot yan po yung source ng water ng Bani. That we have to. Ang Bani ay meron naman existing na mini dam doon sa may between Arwas and Calabang. So ang dam na yon ay ang nakakapture ay yung spilled water ng Sapa Umot. Doon pumupunta yung tubig. Si Elmer Francisco, yaps, ang tubig ang number 1 dyan, sabi niya. Wala nang iba para sa kaginhawaan ng lahat ng mamamayan. Si Joseph Chris, kahit sinong manalo po sa inyo, sana yung daanan papuntang Surip, masemento na rin. Yan ang isang sikat na dinarayo ng mga tao kada mahal na araw. Pero yung kalsada parang napag-iwanan na ng panahon. Iyan yung isang kahilingan ng mga tao roon. Any comment? Maraming na-budgetan na po yan. At meron na po tayong budget at ni-request po natin yan. Meron pong about 6 billion pesos po na 500 meters or mas marami pa. Naka-budget na po yan at ready na po. Galing sa probinsya po. At ako po mismo nag-pinpoint yung project po na yun kasi dahil nga doon sa lubak-lubak po doon. Punong-puno ho ng area pang turismo ang inyong bayang Bani. Bakit ho walang sikat na pinapasyalan sa lugar? Sa ngayon, sarado pa ho ata, hindi pa open for public, iyon hong Angel's Cave.
Ano ho bang plano ng Bani? Yung Angels Cave ho ba ay nasa pangalaga ng local municipality o Bani or nasa national tourism? Ang aking pagkakalam po ay hindi pa open for public yung yung cave na yan. Yun po ang naging rekomendasyon ng Bureau of Caves. Bureau of Caves. Para level 2. Nasa level 2 pa siya. Nasa level 2 siya eh. Parang hindi basta-basta pwedeng pasukin dahil may pagkadelikado rin. Meron pong inexplain po nila na Pero yung mga kalsada na napapunta doon ay inihanda na palawak at na concrete na. sa DOT. Napakaganda ho nito. Tinitignan ko sa YouTube ito ay hindi ho pang local lamang ho na tourist spot. Panlaban ho sa international po ito. Napakagara. Ang ganda ho. Yung tubig ho sa loob ay parang greenish o bluish. Yung tubig doon sa loob. Tapos napakaputi. Nagpuraw apo, ajay stalagmite, stalactite. Ijaunag. Talagang birhen na birhen. Yung kuwebang yun. Ang maliban ho dyan sa Angels Cave, ano pa ho ang pwede hong ipagmalaki ng Bani as far as tourism is concerned? Yung mga beach namin, yung Sorib Beach, yung Tubong Beach, at saka yung Salikupan sa Kulayo. Napakalinis ang tubig pa nila. Yun, tama. Okay, so yan ho'y dinadayo ho ngayon yung Surip Beach. Marami pong dumadayo. Yes po. Ano meron ho doon? Maliban doon sa beach, ano makikita ho doon? Sir, yan. Redeemer's Cross. Yung Redeemer's Cross, tuwing Holy Tuesday, pupunta po lahat ng tao doon para dasal. Tapos meron siya sa may mountain, sa peak ng mountain, nandun yung cross. Tapos Stations of the Cross po doon. Every Holy Tuesday. And Surip din, ang Surip, naging cleanest coastal municipality sa buong region. Hall of Famer. Hall of Fame pa. Hall of Fame pa. Pinakamalinis po. Tapos yung scenic, yung view, yung rock formations, yun ang pinakamaganda. Kahit sa matatanda. During the time of Ambik Navarro, tatay ko po, yung dati nung champion ng Baning ng CRM, yung Coastal Resource Management. Yeah, po. Kunada, mabalin sa amat nga ang Ilocano na gito'y kandidato, sir, para sa ibang mga manonood. Sabi, sige nga ron, ang Ilocano data, dito'y mauding bahagi na dito'y programa tayo kanyada. Di pangkanawnawa nga ang Ilocano da. Pasensya kayo, masang ang Ilocano. Mabuhay po kayong lahat, sabi ni Severina na Moca. Geogracias. Sige banat rapido para magising ang mga tulog. Sabi ni Ramled Rivera na nabaliktad. Sir Alan, pakitanong lang po kung saan ang bahay ni Kagawad JP na tumatakbong mayor ng Bani. At meron man po, bakit po nangungupahan kung saan-saan? Pagsagot po. Ang bahay ko po, ang bahay namin ay nasa Surip. Wala po signal doon, tapat ng dagat po. Ay kung may hihingi ng tulong, syempre gusto ko, halos nandun po ako sa sentro. At hindi po ako nangungupahan sa bahay na yun. At yung pamilya, Kabakungan, Pascua, minamahal ko at minamahal nila ako. Para kaming magkapatid noon. Wala akong inupahan, wala akong ginagaso sa bahay na yun. Dahil pagmamahal lang po. At yung sentro na ang babae, may cellphone signal, malapit sa bayan. Kung pupunta ang tao, doon po ako. Kesa doon sa Surip, 30 minutes ang travel, galing sa sentro. Kaya yun po ang pinag-usapan natin. Mas Bani pa rin ho yan. Bani pa rin. Bani po. Yung Surip, tapat po ng dagat yung bahay namin eh. 30 minutes po layo galing sa bayan. So, kayo ho ba'y pamilyado? Pamilyado po ako. Meron po akong asawa, isang anak. 8 years old po ang aking daughter. At, tapos, so kasama ho ninyo? Kasama ko po. Okay. Apo.
Salamat, Kagawad JP po sa sagot sa binitong si Josa Cristo. Welcome always po. Salamat. Isa po yan sa project ng aming Pastor Rodel, pero inalis po siya sa trabaho at siniraan, pero nanatili siyang malinis. Di siya gumawa ng kahit anong labag, pero binaligtad po nila. Siguro tinutukoy niya yung mga natalakay natin na project about tourism. Mabuhay kayong lahat dyan. Sabrina na mo, Kajugracias. We want to preserve the cave. We cannot open it for public kasi masisira. Sabi ni Rivera, sabi ng Rivera Law. Tama. Rivera Law, Rivera Law. Kasi Tama. merong law na apelyido. Tama, si Rivera Royal, Sino to? Si Attorney Filipina Rivera po. Abogado talaga. Na tumatakbong councilor po na kasama ticket po namin sa Onward 1 Bani po. Hi, Attorney Filipina. Good morning. Okay, so, yun. Sana pinag-isipan muna ng maigi yung tungkol sa renovation o demolition ng munisipyo. Grabe kasi naman ginawa ng mahal naming mayora dyan. Ba't giniba? Daming dapat paglaanan ng pondo. Tubig, basura. tubig, palengke, basura, kapayapaan at mga kalsadang di matapos-tapos. At mag-start na sana ng kahit tourist spot. Sabi ni Elmer Francisco. Sang-ayon po kayo? Mga sir? Opo naman. Sangayon po. Tama ko yung sinasabi ko niyan, no? Tama. Okay. Mga kaibigan, bibigyan ho natin ng tigda 3 minuto ang bawat isa ho sa ating panahuhin. Baka meron ho silang nakalimutan na ibahagi ho sa inyo sa pagkakataong ito. Ano ho? Unless may mga katanungan po kayo, po pwede ho natin ihabol para sa kanila. Kaya ito, ibinibigay ko sa inyo, mga kalugar dyan sa Bani. This is your program now. Kayo ho ang bida sa pagkakataon ito. Whether you are now in Bani or you are abroad, po pwede ho kayong magtanong, po pwede po kayong sumingit ho sa programang ito. 3 minutes. Sir Vice Mayor Benji Navarro, sir. Go ahead, sir. Ayayatek na kailyan. Dahitoy ni Vice Mayor Benji Navarro. Apo, kailyan, kuma agkay-kaysa tayo, awisin kayo kuma, apo, nga itattalaang ket oray iti daytoy laeng apo nga kanito ti daytoy May 9 election ket kumaapo padasen nyo kadi apo. Oray ti daytoy laeng May 9 nga eleksyon. Irugi tayo apo kini Congressman Oscar Orbos, Governor Espino, dagiti duwa nga board members mi, Board Member Orange Humilde, Ricky Camba, ken apo dito'y Mayor JP Navarro, dagiti kakadwami nga konsihal, Wilhelm Aquino, Maggie Camba, Wari Camba, Marianito Castelo, Edwin Flondarina, Filipina Rivera, Noel Talanya, ken ni Georgita Honrada apo. Pangasi ko maapo, oray ti daytoy laeng nga eleksyon, straighten tayo ko maapo. Daytoy Onward 1 Bani apo. Salamat apo, Diyos ti agina katakay amin. Gawan labas na. Alright. Si Sir JP Navarro, kandidato para pagka-mayor. Go ahead, Maraming salamat, Sir JP. Bayan ko ng Bani, maraming salamat po sa lubos na tiwala po sa mga previous elections. At ito po ako, tulungan niyo po kaming lahat na Onward 1 Bani, matulungan kayo. Ibalik natin ang tunay na respeto at pagmamahal at yakap sa tao. Wala tayong pipiliin kahit sino po, mayaman man o mahirap, kalaban man o kakampi sa politika. Tayo po ay magkakaisa at yun ang arapaap niya po. Yung naka-importante po ang pagkakaisa. Dahil kung walang pagkakaisa, kahit maganda po ang programa, wala pong mangyayari.
unahin po natin yun. Tapos yung mga plataforma, mga sinabi po namin, patubig, yung sa palengke, yung mga lahat na mga pasa livelihood, yan ay magtutulungan po tayo po dyan. Kung wala po kami munisipyo, pag-upo namin na po, ang pinaka-munisipyo namin, kami po ang pupunta sa barangay. Kami po ang kami mismo ang pupunta at lalapit kung ano man ang kailangan po ng barangay para hindi na po kayo mahirapan. Na po. At yung abang lingkod, meron po akong kapansanan. Nung bata pa ako, meron akong kapansanan siya. Sabi ko po sa inyo, meron po akong tinatawag na Tourette's syndrome. At hindi naman po, porket may kapansanan ako, mahihinto ang pagmamahal at pagsilbi ko sa bayan ng Bani at sa taong bayan na po. Dahil pinaka-importante, if you serve the people, you're like serving God. Yun ang pinaka-importante. Ako lang siguro ang municipal councilor na nakatulog sa 27 barangays ng Bani at 100 plus sitios nang nag-immerse ako sa mahigit sa daang sitio ng Bani na tinulugan ko po. Dahil yung tatak natin is I love Bani po. John Paul Navarro, JP, J for Joy and P for Peace. Yun ang pinaka-importante. Maraming salamat, Sir Alan. Maraming salamat, kababayan kong Bani. And Sir Alan, nalipatak kaya mga po. Dahito Governor tayo, ni Governor Pogi Espido, kumaapo paglaylayunan tayo, apo, ket paglaster man tayon kumaisuna, ta nakadadomat apo iti napipintas nga inaramid na ditoy probinsya tayo, agraman ditoy ili tayo nga Bani. Wala rin po, last na. Wala pong pinipiling tao si Governor Amado Pogi Espino. Mayaman na mahirap. Itong pandemya na to, 5 beses siya nagbigay ng ayuda sa lahat po ng mga barangays. Talagang grassroots level po siya po. Kaya napakamaraming salamat at binigyan po kayo ng pagkakataon magsilbi at maging kasangkapan ni Apo Panginoon natin. Gob, salamat Sir Pogi at siyempre malaking tulong po kayo sa lalawigan ng Pangasinan. Si Councilor Wilhelm Aquino, bumabalik din ho, gustong bumalik sa pang termino. Councilor? Mga minamahal kong kababayan, bayan ng Bani, Pangasinan, ako po ay humingi na magkaisa po tayo na magdasal, humingi ng bendisyon sa poong may kapal na tayo ay bigyan ng lakas ng kaisipan, bigyan ng lakas ng loob na itong mga paghamon na ating dinaranas ngayon ay ating malalagpasan. Ito po, humihingi po kami ng tulong sa inyo, humihingi kami ng pabor na ito po ay pagbigyan nyo itong grupong ito. Manipod apo, kini Apo Governor Pogi Espino, Apo Vice Mayor Nicky Boy Reyes, Board Member Orange Humilde Versosa, incoming Board Member ang anak ng Bani, Ricky Camba, at ito pong local team namin ng bayan natin. Pangpanguluanan na ni Apo JP Navarro. Ulitin mo nga dun sa Sir Wilhelm, mula dun sa panawagan mo na support for the Governor. Pakiulit nga ho. Akin pong hinihingi na tayo po ay magkaisa para po sa buong slate ng aming grupo na pinapanguluhan po ng ating mahal na Governor Pogi Espino at ang ating incoming Vice Governor Nicky Boy Reyes at ang dalawa nating board member Orange Humilde Versosa at Apo ang anak ng Bani, incoming board member Ricky Camba, at syempre po ang dakilang anak at ang comebacking congressman, dakilang anak ng Bani, walang iba, syempre ang aming idol, ang ating idol Oscar Orbos. Dito po sa local team natin para sa bayan ng Bani, of course Mayor JP Navarro, Vice Mayor Benji Navarro, at ang mga kasamahan po namin na 8 na kandidato. Syempre gusto ko rin po na batiin ang dalawang magigiting na kasamahan natin sa Sangguniang Bayan. Walang iba kung hindi si Councilor Noel Ignacio Talanya at ang pinakamagiting sa lahat, syempre ang pinakamatibay
MVP, Konsehal Armando Rivera, na talaga naman siya ang aming leader sa pagtayo, sa paghanap ng katotohanan sa lahat ng mga issues na aming tinatalakay sa Sangguniang Bayan. Apo. Ito po ang inyong lingkod, Wilhelm Cambacino, number 3 po sa balota. Oo na, walang kokontra, pogi talaga ang poging konsehal ng Bani Pangasinan. Magandang umaga po sa ating lahat. Oo na. Oo na. Oo na. Oscar Orbos, 2022 po. Anyway, thank you guys for coming over here. Maraming salamat sa layo ho ng Bani ay kayo napunta rito. But anyway, bigayan lang ho tayo. Dahil ako naman ho na nagsasaliksik, pumupunta ng Bani mismo na walang nakakaalam. Thank you. Sir Benji, Sir JP, and Sir Wilhelm. Thank you so much. God bless you, sir. Bless you. Marami pa kayo matutulungan, sir. Thank you. Sir Alan. Kailangan yung tapang ninyo nandyan na tilatag yun. Sige po. Thank you so much. Magandang umaga ho sa inyo lahat, mga kabayan. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season.